Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita nga ang mga mamahalin na iba't ibang putahe at masasarap na pagkain sa mesa. Dahil sa kanilang mga itsura, lumiliwanag ang mga pagkain sa paningin ng mga naroon. Isang lalaki ang napasabi, "Wow, anong mga putahe ito?" Habang isa namang lalaki ang nagtanong, "Hey, bakit magkakaiba ang mga pagkain natin?" Samantala, isa pang lalaki ang napabulalas, "Hindi pa ako nakakain ng ganito karangyang pagkain dati." Pinakita nga sa atin ang mayabang na lalaki na nagsabi, "Hindi nyo ba alam ang ganito kasimpleng bagay?" Ang mga pagkain ito ay mga menu dishes, na espesyal na pinili ng chef para sa bawat isa. Dagdag pa niya, ang chef na ito ay dating nagtrabaho sa isang Michelin 3-star restaurant, kaya medyo may personalidad siya, at nakadepende sa kanyang mood ang niluluto niya. Habang ipinapakita ang ating bida, mapapansin ng mayabang na lalaki, "Oh, mukhang hindi maganda ang kapalaran ni Linzin." Ipinapakita ang pagkain sa harap ng ating bida na tila ba'y tira-tira lang. Napatingin ang dalawa sa pagkain na inihain at napasabi, "Ito ba'y bon? Anong nangyayari?" At isa pa, "Ito ba'y molecular cuisine?" Mahilig magluto ng ganito ang mga Michelin chef sa internet, tulad ng Longyin strawberries at kung ano-ano pa. Makikita sa isip ng ating bida habang kinukuha ang pagkain, sure enough, normal lang ito, steamed buns at squash. Wala nang sorpresa. Inaasahan ko na talagang gagawa ng gulo si Feng Bil iyan sa akin. Habang ngumiti ng mayabang ang lalaki at nagsabi, "Paano na, Linzin? Masarap ba ang mga steamed buns na gawa ng Michelin chef? Kung hindi bagay sa panlasa mo, ipapakuha ko na lang ang pagkain at hihilingin sa chef na gumawa ulit para sayo. Pero, alam mo naman, medyo misla ng pagluluto ng chef na ito, at wala ni isa sa mga putahe na pwedeng lutuin ng mas mababa sa 1 o 2 oras. Sagot ng babae habang natawa, "Sulit naman ang paghihintay ng 2 oras para matikman ang mga putahe ng Michelin chefs." Dagdag pa nito, "Gusto mo bang magkaraoke mamaya?" Ang saya, sagot din ng mayabang ng nalalaki, "Pagkatapos ng lahat, kung hindi mo aantayan ang pagkain, hindi rin maganda ang kumanta sa karaoke na walang laman ang tiyan, di ba?" Haha, natigilan ng mayabang na lalaki at napanganga sa nakikita dahil kausap niya si Yakshuan. Sabi ng ating bida kay Yakshuan, ang mga disenyo sa magkabilang panig ng ilong ng gintong maskara ay parehong maganda at may function na alisin ang mga kunot. Talagang kamangha-mangha ang katalinuhan ng mga sinaunang tao. Sabi naman ni Yakshuan sa ating bida, "Pakiramdam ko ang iyong kaalaman ay halos umaabot na sa antas ng aking guro. Iyayaya kita sa susunod na pagkakataon upang mag-appreciate kasama ang aking guro." Sabay taas ng favorability nito sa 2% sa ating bida. Makikita ang mayabang na lalaki na parang clown sa pagkakagulat dahil sa nagkikwentuhan ang dalawa. Tumunog ang cellphone ng ating bida. Nang tingnan ito, may mensahe na nagsasabing, "Mr. Che invites you to join the Yanjiang Prince Daughter Group." Sa isip ng ating bida, ngayon ko lang naisip, sabi ni Mr. Che kagabi na inimbitahan niya ako na sumali sa grupo ng mga mayayaman sa Yanjiang. Nakita sa screen ng ating bida ang group chat na may pangalang, "Mas mababa Prince Yanjiang's Daughter mas mahigit." Makikita nga ang mga chat sa GC na ito. Sabi ni Golden Boy, S*T. Si Mr. Chen nga. Talaga bang dinala ni Mr. Che si Mr. Chen? Saad din ni Just a Plain Seller, "Totoo ba ang pera?" Tanong din ni Shikairo Eno, "May authentication ba?" Sabi nga rin ni Total Car Sales, "Totoong pera. Kung peke ito, palitan." Binilhan ni Mr. Chen si Cao Cao ng 30 million supercar kagabi. Sa isip nga ng ating bida, bagamat hindi gagana ang counter-attack sa mga lalaki, mas mabuti sigurong magpadala ng greeting gift para sa mga bagong kasali. "Hahanap ako ng babae. Mukhang okay ito, siya na lang." Nakita sa screen ng ating bida na nag-transfer siya ng 18.88 million kay Smilang Yanbao. Sabi ng ating bida, "Hindi ko maipadala ang malaking red envelope sa WX, kaya't nag-transfer na lang ako ng pera sa isa."
Ito ay para imbitahan ng lahat na uminom ng tsaa. Saad nga ni Smiling Yanbao, salamat, Mr. Chen. Habang si Wealth and Wealth Insurance Sick ay napariyak na lang. Sabi ni Shikairo Eno sa chat, ito na ang pocket money ko. Para lang sa pag-inom ng tsaa. Sabi din ni Shu Emperor, totoo ba ito Mr. Chen? Sino ang manggahas na magduda? Sabi din ni Just a Plain Seller, nagkamali ako, huwag magtanong kay Mr. Chen. Habang ang iba ay nagpasalamat. Biglang nag-chat si high-profile prince, si Mr. Chen ay napaka-arrogant. Nasaan si Mr. Chen ngayon? Gusto mo bang pumunta sa Mel-Aton? Agad naman sumagot ang ating bida sa lalaki, nasa Mel-Aton ako. Sabi ni Wealth and Wealth Insurance Sick, swerte naman, ako rin ay malapit sa Mel-Aton. Wala akong gagawin, kaya gusto kong makita si Mr. Chen. Sabi ni Shu Emperor, hintayin mo ako, pupunta rin ako. Sabi ng ating bida, sige, ang dami nyo. Sabi ng XXX, pupunta rin ako. At sabi ng isa pang XXX, ako rin. Makikita ang mayabang na lalaki, na kilala pala bilang high-profile prince, na nagkomento, Mr. Chen, ako si Feng Bilian, ang batang master ng Meridian. Ngayon, lahat ng pera ay inilalabas sa Mel-Aton, at ako ang magbabayad. Ang pera ay laging kung ano ang gusto mo. Sabi ng ating bida, ano ang pakay nito? Sa isip ng ating bida, isn't that a coincidence? Makikita ang mayabang na lalaki na nag-isip, ang pera ay laging welcome, ako ay mapagpatuloy. Sabay iniisip nito, tapos ka na, Lin Xin. Nakakilala ako ng mas makapangyarihang mayaman at may mga koneksyon. At ikaw, kapag dumating ang mga mayaman, kailangan ko lang magreklamo ng ilang salita. Makikita sa imahinasyon nito ang senaryo ng pagsasaya, Tara, mag-inuman tayo. Sabi ng kasama niya, bakit parang masama ang mood ng young Master Feng? Sabi ng mayabang, wala, isang high school na walang kwentang kaklase na walang mata at utak, nagbigay sa akin ng problema. Sabay pikita ng mayabang na binubuli ang ating bida sa isip, sabi ng isa, sino ang manggahas na sakta ng young Master Feng? Sabi ng isa pa, oo, ipapaalam din namin sa HR ng kumpanya na huwag bigyan ng trabaho si Lin Xin kahit saan. Makikita nga sa isip ng mayabang na lalaking, magkaibigan kay Mr. Chen, at i-embarrass si Lin Xin sa harap ng lahat, ipakita ang iyong koneksyon sa harap ni Yakshuan, 3 ibon sa isang bato, matalino ako. Makikita nga ang hangal na nagsaad na, kumain na ba ang lahat? Kung oo, dadalhin ko kayo sa karaoke room sa taas. May appointment ako sa ilang mayayamang tao sa Yanjiang City, kaya makikilala ninyo ang mga mayaman. Agad namang sumagot ang isa, talaga ba? Si Brother Feng ay kilala rin pala ang mga bigatin. Habang ang isa naman ay napakomento na lang sa hangin, talaga namang kahanga-hanga si Brother Feng. Mapunta naman tayo sa Golden Hall, sa top floor, kung saan sinabi ng hangal kanina. Makikita nga ni Lin Xin ang mga mayayamang tao na nakita niya sa chat. Ang isa sa kanila, habang sinalubong siya ng hangal, ay nagsabi, Feng Xiao, napakabata mo pa. Sa likod naman ng hangal, may mga babaeng nag-uusap-usap, si Feng Xiao ay talagang gwapo. Pakiramdam ko, si Brother Feng ay para na talagang tao mula sa ibang mundo. Isa pang tao ang nagsabi, talagang dadalhin tayo ni Brother Feng para makilala at makasalamuha ang mga mayayamang tao. Gusto kong mas sumama kay Brother Feng sa mga susunod na panahon. Sabay nito, ipinakilala ng hangal kay Yakshuan ang isang mayaman na lalaki, Yakshuan, ito si Mr. Shu, ang numero 1 real estate owner sa Yanjiang City. Dagdag pa niya pinakilala din si Yakshuan sa mayaman na lalaki, Mr. Shu, ito si Miss Yakshuan, ang anak ng Xia family. Sumagot ang lalaki, Xia family. Si Xia Kamao, Miss Xia, kilala ko ang iyong ama. Agad namang nagsalita si Yakshuan, hello. Dagdag pa ni Mr. Shu, matagal ko nang naririnig na napakaganda mo, Miss Xia. Siguradong totoo nga, makikita naman dito na isang waiter ang lumapit kay Feng Xiao at nagsabi, Young Master, pasensya na po, gusto po ng kaklase ninyong mag-order ng isang bote ng Jiawei Old Rosso Sherry. Makikita nga na si Lin Xin ang humihingi ng order. Dagdag pa ng waiter, ibibigay ko na po ba sa kanya o hindi?
Sa sinabi ng waiter, makikita sa mukha ng mga lalaki sa likod at ng hanggal ang pagkabigla. Si Linzin, nag-order ng Old Rosso Sherry Wine. Sabi ng babae na may pink na buhok, si Linzin, baliw ba siya? Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Dagdag pa niya, napakabait ni Brother Feng na dinala tayo rito para kumain at kumanta sa karaoke, tapos maglalakas loob pa siyang mag-order ng ganito kamahal na alak. Sagot din ng kaibigan ni Linzin na si Lao Li, siguradong nagkaroon lang ng pagkakamali. Hindi alam ni Linzin kung gaano kamahal ang alak na ito. Makikita si Linzin na nagsabi, oo, yan nga ang sherry. Dagdag pa niya habang kumakain, ayos lang, may nag-imbita sa akin. Habang makikita si Feng Xiao na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, talaga ba? Alam din pala ni Linzin ang tungkol sa sherry. Sige, buksan na natin ito. Sa isip pa nga niya, ito na ang pagkakataon ko. Sabay bukas ng isang bote ng alak, sinabi ni Feng Xiao kay Linzin, alam mo rin pala ang mga mayayaman, Linzin. Magkano ba ang alak na ito? Hindi ko rin alam. Ang Jiawei Ulo-Oro-Oso Sherry Wine ay nagkakahalaga ng 250,000 yuan bawat bote. Nakasalang na ito, at huli na para magsisi ka ngayon. Habang pinagmamalaki ang alak kay Linzin, dagdag pa niya, kung hindi kayang bayaran ng iyong kaibigang mayaman, kailangan mo itong bayaran kapag nagtrabaho ka sa Shaanxi para maghukay ng karbon. Pero ang tiyo ko ay isang coal boss, kaya tiyak na makakahanap ako ng lugar para sayo. Sagot ni Linzin, na walang pakialam sa sinabi ng hanggal, 250,000. Hindi ko talaga naiintindihan ang alak. Akala ko mas mahaba ang pangalan, mas mahal. Agad namang nagsalita si Feng Xiao kay Linzin, ang galing mo talagang magpanggap, sana hindi ka masyadong mapahiya kapag nagbayad ka na mamaya. Nang sinabi ni Feng Xiao sa lahat ng naroroon, halos nandito na ang lahat, di ba? Hindi ba't sinabi ni Mr. Chen na nasa Mel-A-Town siya? Bakit hindi pa siya dumarating? Sagot naman ng isang lalaki, sabi ni Mr. Chen sa group chat na nasa Golden Hall siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Sabi ni Feng Xiao, nandito na siya. Agad namang nagsalita ang lalaki, nandito na pala ang lahat, mukhang ako ang huli. Si President Che pala ito. Sabi ng isa, si Mr. Che rin pala ay nandito na, kaya ang nag-iisang wala pa ay si Mr. Chen. Makikita na biglang tumakbo si President Che at dinaanan lang si Feng Xiao, lumapit siya kay Linzin at nagsabi, hello, Mr. Chen. Sabay hawak sa kamay ni Linzin, dagdag pa niya, mukhang matagal na palang nandito si Mr. Chen, at pinaghintay ko pa siya. Talagang kailangan kong parusahan ang sarili ko ng 3 baso inom. Agad na nagtaka ang mga tao sa nakikita at nahimik ng kaunti. Sabay bulalas ng mga tao sa narinig, sabay tawag sa pangalan ni Linzin, Mr. Chen. Sabi ng isa, si Linzin ay si Mr. Chen. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid ni Linzin, makikita si Yakshuan na nakatingin lang, huwag kayong magbasa ng mga chismis. Habang ang hanggal na si Feng Xiao ay hindi makapaniwala sa nangyari, nang malaman niyang si Linzin pala ay si Mr. Chen na pinagmamalaki niya kanina. Sabay sabi ni Linzin, oo, ako nga. Nilapitan na nga ng mga mayayaman si Linzin. Sabi ng isang lalaki sa likod, ang ating bida ay napakabata. Sabi naman ng babaeng nakapula, talagang kakaibang talento. Bukod pa doon, napakagwapo rin niya. Sabi naman ng isa pang lalaki kay Linzin at nagtanong, may girlfriend na ba si Mr. Chen? Pwede ko bang ipakilala ang kapatid ko, kilala mo ba siya? Makikita nga ang hangal na si Feng Xiao na parang naiwang nakanganga at nagtataka sa kanyang sarili. Sabi ng babae, si Linzin, ang yaman pala niya. Habang ang isa naman, isang grupo ng mga mayayamang tao ang pumapalibot sa kanya at nagbubuhat ng bangko. Sabi ni Lao Li kay Linzin, napakaiba ng trato sa iyo ngayon kumpara sa ginawa ni Brother Lian kanina. Habang ang hanggal naman ay napasigaw kay Linzin, imposible. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit ni Linzin, pero naloko kayong lahat. Habang si Linzin ay tahimik lang na nakatingin kay Feng Xiao, dagdag pa ng hanggal, kilala ko ang mga magulang ni Linzin, mga part-timers lang sila. Pobre siya, hindi maaaring si Mr. Chen yun.
Makikita na sumigaw si President Che kay Feng Xiao, shut your fucking dog mouth. Dagdag pa niya, Prince Chenjin Qunli, ikaw ang pinakamalaking basura sa lahat. Habang ang hangal na si Feng Xiao ay nagulat sa mga sinabi ni President Che, dagdag pa nito, ikaw ang may pinakamababang edukasyon, pinakamababang kakayahan. Bukod sa paggastos ng daan-daang libong yuan na bigay ng mga magulang mo bawat buwan, wala kang ibang kayang gawin. Wala kang kahit isang matagumpay na investment. Makikita ang tatlong tao na nakatingin lang at nakikinig, habang ang tatlo sa likod ay hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig. Ang lahat ng stocks mo ay puro palugi, at hindi ka pa kumita ni isang sentimo. Ikaw ang kahihiyan ng grupo natin. Habang si Lindsay naman ay tahimik lang na umiinom ng red wine at nakikinig kay President Che, paano mo na lamang si Mr. Chen? May kakayahan ka bang insultuhan si Mr. Chen? Huwag mong sabihin na kaya mo pang suwayin siya. Makikita nga si Feng Xiao na nanlulumaw na, nang sinabi ni President Che, ay kick out mo siya sa group ng Princess and Daughters. Habang si Feng Xiao naman ay napaiyak na lang, hindi, ako. Makikita si Lin Xin na nagsalita kay Feng Xiao, okay lang, Mr. Feng. Sinabi mo naman na ikaw ang magbabayad para sa lahat ng gastos ko ngayong araw. Sabay tinitigan ni Lin Xin ang bartender sabay taas ng kamay na may hawak-hawak na iniinom na red wine, bartender, ang pinakamahal na alak, ibigay mo sa lahat ng nandito. Inumin niyo hanggang sa makontento kayo. Makikita ang apat na masaya at nagpapasalamat kay Lin Xin, thank you, Mr. Chen. Thank you, Mr. Chen. Money is always money. Habang si Feng Xiao naman ay napaiyak na lamang habang nakatuwad at nagsabi, I really on. Matapos ang mga nangyari sa loob, makikita na naglalabasan na ang mga tao habang nagpapasalamat sa ating bida bago sila umalis. Isa-isa silang nagbigay ng pasasalamat habang nag-aayos ng kanilang mga sarili papunta sa kani-kanilang mga sasakyan. Makikita si Xia Yaxuan na papaalis na rin. Paalam sa inyong lahat, mauuna na ako, paalam niya sa mga naiwan. Habang umaalis si Yaxuan, makikita ang mga kalalakihan na nakatingin sa kanya. Extended Rolls-Royce, sabi ng isa habang humahanga sa sasakyan ni Yaxuan. Fuck, naiinggit ako, sambit naman ng isa pa. Habang si Lao Li ay hindi mapigilan ng magkomento, sobrang yaman niya, pero sobrang simple niya pa rin. Kung ako siya, ipagmamalaki ko ang yaman ko kahit saan. Habang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakatingin, iniisip ang tungkol kay Yaxuan. Karapat-dapat talaga siyang tawaging Miss Chenjun, pabulong niyang iniisip. Nasanay na siya sa mataas na lipunan mula pagkabata. Hindi man lang siya nagpakita ng gulat sa status ko bilang isang tagapagpalit ng pera, at kahit papaano, hindi man lang nadagdagan ang pabor niya sa akin. Talagang mahirap siyang abutin, ngunit sa kabila ng lahat, nakangiti ang ating bida habang iniisip si Yaxuan, magandang bagay talaga siya para paggastusan ng pera. Oh hahaha. Biglang tinawag ni President Che ang ating bida mula sa likod, sabay pikita ng cellphone nito. Mr. Chen, noong huling beses, sinabi mo na hindi mo gusto ang mga 30 hanggang 40 milyong kotse, pero nakahanap ako na nagkakahalaga ng 80 milyong kotse. Dagdag pa ni President Che, ang ganitong klaseng kotse ay may 10 piraso lang sa buong mundo, at wala pang available dito sa ating bansa. Hindi ko alam kung interesado ka, Mr. Chen. Napangiti ang ating bida sa narinig at sa nakita, at sagot niya, sige, mukhang maganda. Agad namang nagpaalam si President Che at umalis, gaya ng inaasahan kay Mr. Chen. Gagawin ko na agad ito, at darating na ito sa ilang araw. Habang umaalis si President Che, ang isa naman sa likod ng ating bida ay pabulong na nagsabi sa kasama, nakakainggit. Sagot naman ng isa, sobrang bilis ni Mr. Che. Naayos na niya agad ang kasunduan kay Mr. Chen. Pinakita nga sa ating bida ang kanyang cellphone na nagpapakita ng personal na account balance niya, ay nasa 1,138,370 pa lamang. Sinabi nga ng ating bida, kailangan ko pang gumastos ng mas marami para mapataas ang physical balance ko. Kinagabihan, habang naglalakad pauwi ang ating bida, nakita niya si Liu Cheng, ang dati niyang kasintahan, na nakaupo sa gilid at tila ba may problema, tinawag siya ng ating bida, Liu Cheng.
Agad namang sumagot si Liu Cheng at sinabi, Lin Xin, sa wakas bumalik ka. Lumapit siya sa ating bida na umiiyak at sinabi, ang tatay ko ay nagkaroon ng heart attack, at nasa ospital na siya ngayon. Sinabi ng doktor na kailangan namin ng 800,000 yuan para sa operasyon, pero hindi kayang bayaran ng pamilya ko ang ganong kalaking halaga ng sabayan. Dagdag pa niya, pwede mo ba akong pautangin muna ng pera? Agad namang sumagot ang ating bida na may galit sa mukha at sinabi, 3 taon na ang lumipas, akala mo ba mapapaniwala mo pa ako sa kalokohan mo? Gamit mo na ang pasikat sa tatay na nasa ospital ng 5 beses. Ngayon gusto mo pang pautangin kita ng 800,000 yuan para makabili ka ng mga sikat na brand. Hindi kita bibigyan ng 1 pisong dulang. Nanlaki ang mga mata ni Liu Cheng sa narinig mula sa ating bida, at agad siyang nagsalita, Lin Xin. Handang-handa kang gumastos ng higit sa 10 milyon para kay Luo Yaxi, pero hindi mo ako pinautang ng 800,000 yuan. Sumagot naman ang ating bida, pera ko ito, at kung saan at kanino ko gustong gastusin ito, akin na iyon, wala kang karapatan na sabihin kung ano ang dapat kong gawin. Sumagot si Liu Cheng, ikaw, ang puso mo'y parang bato. Dagdag pa niya, kakabreak lang natin noong Lunes. Habang papaalis ang ating bida, sinabi niya, salamat sa iyo, nakaranas din ako ng ilang araw ng kaligayahan. Dagdag pa niya, may dinner appointment ako bukas, kaya hindi na kita makakausap pa, Palam. Habang si Liu Cheng ay nagsalita pa, Lin Xin, huwag mo naman akong itapon ng ganito, sabay pagbagsak ng favorability niya sa -20%. Habang papaalis ang ating bida, iniisip niya, akala ko magbabago siya pagkatapos ng mangyari sa kanila ni Wang Xiao, mukhang nagkamali ako, itigil na ang pagtaas ng favorability, hindi ko nabalak gastusin ang pera ko para sa kanya muli. Kinaumagahan, makikita ang maraming tao sa labas habang naglalakad ang ating bida. Sa isip nito, pinadala ni Luo Yaxi ang kanyang lokasyon at inimbitahan ako na mag-dinner doon, gusto pa rin akong imbitahan. Anong kalokohan ito? Hindi ko hinahayaan may babae na humadlang sa aking counterattack money. Biglang tumunog ang cellphone ng ating bida, ang Kao, na sinusundan mo ay nakalive. Tumunog muli ang cellphone, hello, ako si Leopard Tooth Assistant, at maaari akong mag-customize ng exclusive gifts para sa mga bisita na katulad mo. Sa nabasa, makikita ang ngiti sa mukha ng ating bida, exclusive gift. Nang nag-online na ang ating bida sa app, makikita sa screen ang pag-welcome sa kanya na nagliliwanag pa, King's Return. Level 26 King 2 poor to have money left ang pumasok sa live room. Makikita nga si Kao na nagla-live habang nag-i-exercise, sinabi nito, Lin, Kuya Chen, nandito ka na. Makikita nga ang mga nanunood na nagsasabi, parating na ang pera. Welcome Mr. Chen, sabi ni Kao sa ating bida, okay lang ba kung sumayaw ako para sa'yo? Nagulat ang isa sa narinig, anong sayaw? Gusto ko rin makita. Dagdag pa ni Kao, pwede kang magbigay ng specific na action. May isa pang nagkomento sa sinabi ng lalaki, huwag nang isipin iyan, makakapagpadala ka ba ng supercar katulad ng ginawa ni Mr. Chen? Nang magpadala nga ang ating bida ng gift kay Kao, too poor to have only money left, presents the anchor god of wealth sa isa. Pinakita nga sa system ng live na ito ang bagong gift na ginawa para sa ating bida. Sinabi dito, Fortune Advent Bureau ay nagpadala lamang ng pera para sa isang customized exclusive gift, ang halaga ng wearable item ay naitakda sa 2. Sabi ng isa sa mga nagkomento, 880,000 iyon. Dagdag pa ng isa, Diyos ko. Ang customized gift ng Leopard Tooth No. 1 Shenhao Zotan, ay nagkakahalaga lang ng 500,000 bawat isa. Makikita si Kao na nagpapasalamat, salamat Kuya Chen. Salamat sa iyo Chen. Nagpadala pa ang ating bida, Poor with Money, ay nagbigay sa host ng Advent of the God of Wealth sa 5. Poor with Money, ay nagbigay ng Anchor of the God of Wealth sa 10. Poor with Money, ay magbibigay ng Anchor of the God of Wealth sa 20%. Habang gulat na gulat si Kao sa kanyang nakikita, nagpadala pa ng mas marami ang ating bida, Poverty with Only Money, ay nagbigay sa host ng Advent of the God of Wealth sa 50. Poverty with Only Money, ay nagbigay ng Anchor of the God of Wealth sa 100.
Too poor to have only money left, presents anchor sa 341 of God of Wealth Advent. Sa nakikita, habang pinagpapawisan, sa isip ni Cao Cao, 341 Gods of Wealth ang bumaba. At nagkakahalaga ng 300 milyong yuan coins. Sabay pagtaas ng favorability nito sa 20%, sinabi nga ni Cao Cao sa ating bida habang namumula, Kuya Chen, sabihin mo lang, at gagawin ko ang lahat para sayo. Biglang pinakita sa screen ni Cao Cao, system message, ang Supreme Emperor sa level 30 na si Too Poor to Have Money Left, ay umalis na sa live broadcast room. Nang umalis nga ang ating bida sa live, makikita si Cao Cao na pangangana lang, saad pa nga nito, wala na ba? Makikita ang ating bida na masaya habang iniisip, 300 milyong yuan ang nagastos, at ang refund ay 30 milyon yuan sa oras na iyong ang astig. Nang bumalik ang eksena kay Cao Cao, maraming ang pumapasok sa isip nito tungkol sa ating bida, binigyan niya ako ng sports car, tapos ngayon binigyan pa niya ako ng isa pang 300 milyon, maiintindihan kong bibilhin mo ang sports car para pahiyain ang mga boss, pero ngayon, hindi ko naman siya hinilingan ng gift at walang PK, bakit niya ako binigyan ng ganito car aming pera? At hindi mo pa nakikita ang aking mga palabas. Sabay sampal sa kanyang mukha habang iniisip, gising Lu Shoye. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Tandaan mo yan, isa lang siya sa mga ATM ko. Hindi kailanman ako mai-inlove sa kanya. Makikita nga na tinitingnan ni Cao Cao ang larawan ng ating bida, Lin Xin. Malaipat ang eksena sa ating bida na tila may kausap sa kanyang cellphone. Sinabi nito, nandito ako sa harap ng paaralan, tawagin ang Dan. Biglang may nagsalita, akala mo ba hindi namin ikaw makikilala sa face mask? Makikita nga na si Liu Cheng ay hinaharang ng 3 lalaki, makikita na tinanggal ng isa sa mga lalaki ang maskara ni Liu Cheng at sinabi, saan ka tumatakas? Sabay makikita ang ating bida na galit na tinatitigan lang si Liu Cheng, nang tumalikod nga ang ating bida. Sa isip ni Liu Cheng, hindi na siya tutulong sa akin ulit. Makikita ang 3 lalaki na kinukumpronte si Liu Cheng, sinabi ni Liu Cheng, wala talaga akong pera ngayon, pakiusap, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Sabay sumagot ang lalaki, 3 araw at 3 araw pa, akala mo ba na maniniwala pa ako sayo? Sumagot din si Liu Cheng, manghihiram ako ng pera ngayon mismo. Makikita ang lalaki na may kakaibang ngiti na habang nakatingin sa kalangitan ni Liu Cheng at sinabi, hindi mo ba sinabi kahapon na ang boyfriend mo ang magpapautang sa inyong nanay? Nasaan ang boyfriend mo? Sumagot si Liu Cheng sa lalaki, siya, sinaktan ko ang kanyang damdamin. Agad namang nagpatuloy ang lalaki, hehe, hula ko lang, hindi ka pinautang ng boyfriend mo. Tama ba? Makikita si Liu Cheng na tila ba nanlulumo sa sinabi ng lalaki. Ang hindi nagpapautang, isa pang walang kwentang lalaki. At idinagdag pa ng lalaki, at isang walang bayag na pandak. Ano, tatawagan mo ba siya at papapuntahin? Sumagot si Liu Cheng, hindi ko, nang bigla na lang hinawakan ng mga lalaki si Liu Cheng sa magkabilang kamay at sinabi ng isa, tigilan mo na yan, nagulat si Liu Cheng at nagtanong, saan niyo ako dadalhin? Makikita nga na hinaharas si Liu Cheng ng mga lalaki, sinabi ng lalaki, saan pa? Siyempre, ibebenta ko ang katawan mo para makabawi ako sa utang mo. Habang si Liu Cheng ay napasad na lang ng, hindi, huwag. Makikita nga ang lalaki na tumatakbo sa takot habang si Liu Cheng ay humihingi ng tulong. Sinabi ng lalaki habang umiiyak si Liu Cheng, gusto mo pang tumawag ng tulong. Sasabihin ko sa iyo, marami na kaming naaresto, wala pang sinumang naglakas loob na lumaban. Sa isip ni Liu Cheng habang umiiyak, at sinisisi niya ang kanyang sarili at humihingi ng tawad sa ating bida, Lin Xin, hindi kita masisisi, kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ako naging mukhang pera, hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon, patawad, Lin Xin, makikita nga napapaalis na ang sasakyan habang nasa loob si Liu Cheng, ngunit biglang may sumuntok sa bintana ng driver at tumama sa mukha ng lalaki, pagbukas ng pinto ng sasakyan, makikita na ito pala ay ang ating bida na may dalang bag, nagtanong ang isa, sino? Sinong hangal ang naglalakas loob na sinuntok ako? Sabay sabi ng ating bida, lumabas kayo. Sa pagdating nga ng ating bida, saad ni Liu Cheng, Lin Xin.
Makikita nga ang favorability nito sa ating bida ay nasa -40% pa. Makikita nga ang dalawang lalaki na susuntukan ng ating bida. Saad nga ng isa, gusto mong mamatay. Sabay sampal ng ating bida ng pera ang mga lalaki na gusto siyang itumba. Makikita nga ang dalawa ay nagulat sa ginawa ng ating bida. Saad ng ating bida, tanggapin niyo itong 800,000 at umalis na kayo. Nang pinupulot ng dalawang tanga ang pera na isinampol sa kanila ng bida, nagtanong ang lalaki, nobyo ka ba niya? Sabay kamot sa ulo ang ating bida. Sagot nga nito, hindi ako, ang dami mong sinasabi. Kunin mo ang pera at umalis na kayo. Nang inilabas na nga ng lalaki si Liu Cheng na parang aso, saad nga ng isa pang lalaki, sapat na ang ginawa mo, bata. Saad nga kay Liu Cheng ng lalaki, huwag mong isipin na tapos na ito pagkatapos mong bayaran ang utang. Binayaran mo ang utang ng kapatid namin, kaya kailangan mo rin itong bayaran. Nang umalis na nga ang sasakyan ng mga lalaki, nagsaad si Liu Cheng sa ating bida, Lin Xin, pasensya na. Sabay saad ng ating bida habang papaalis, kung talagang nagsisisi ka, tigilan mo na ako sa hinaharap. Makikita nga na tumaas ang favorability ni Liu Cheng sa ating bida sa 10%. Sa isip nga ni Liu Cheng, Lin Xin, alam kong hindi ako sapat para sa'yo ngayon. Pero gagamitin ko ang aking mga kilos upang makabawi sa mga pinsalang nagawa ko sa'yo sa nakaraang 3 taon. Habang tintigan ang ating bida na papalayo,